Ang kwentong inyong mapapakinggan ay nagmula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Elmer. Aniya, ang lahat ng ito ay totoong naganap at ito'y nangyari doon sa kanilang probinsya sa lalawigan ng Capiz. Kwento niya, mayroong pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar. Mag-asawa ito na medyo may kaedara na. Ang pagkakaalam ng mga tao sa kanilang lugar ay walang anak ang mga ito. Dahil mula nang makita nilang mag-asawa doon sa kanilang lugar, ay dalawa lamang silang namumuhay. Wala rin silang regular na pinagkakakitaan, isang bagay na ipinagtataka ng mga residente doon sa kanilang lugar kung papaano nakakapamuhay ang mga ito kahit na wala naman silang palagiang pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Pero noong una ay hindi pa nila pinagdudahan ang mag-asawa dahil wala din namang nangyayaring kababalaghan at normal lang ang lahat sa kanilang lugar. Pero nitong mga huli ay nagsisimula nang mawala ang kanilang mga alagang hayop. Nung umpisa ay nakala pa nilang isa lamang itong simpleng kaso ng pagnanakaw na medyo ipinagtaka din nila dahil wala namang nangyayaring ganun sa kanilang lugar pagkat halos magkakakilala at magkakaanak ang mga naninirahan doon. At habang tumatagal ay nagkakaroon na sila ng masamang kutob tungkol sa mga nangyayaring unti-unting pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop, partikular na ang tungkol sa kanilang mga alagang manok. Dahil may mga pagkakataon na natatagpuan pa nilang labi ng kanilang mga alaga. Kung minsan ay nasusumpungan nila ang wasak na katawan ng mga ito. Madalas ay wala ng mga dugo. Malimit din na natatagpuan na lamang nila na wala ang laman loob ng kanilang mga alaga. At dahil sa pangyayaring ito, ay dito na sila nagkaroon ng masamang hinala hinggil sa mag-asawang dayo lamang sa kanilang lugar. At ang isa pang kapansin-pansin sa mga ito ay yung kanilang bahay. Dahil palagi na lamang itong sarado. Nakapinid palagi ang pinto at mga bintana. Sabi pa nga ng mga taga roon sa kanila, ni minsan ay hindi nila nakitang nakabukas ang mga iyon. Ayon pa sa mga residente, sa tuwing mapapada ng sino man sa bahay ng mga matanda, ay may mararamdamang kakaagad na bigat sa iyong dibdib. Mabigat ang iyong pakiramdam at magtatayuan ang iyong mga balahibo sa katawan. At kapansin-pansin yung madilim na aura ng bahay nila na para bang lagi na lang makulimlim, habang sa ibang panig naman ay maaliwalas at puno ng buhay at sigla. Pero dun sa bahaging kinatitirikan ng bahay nila ay kabaliktaran. Hinala ng marami sa kanilang baryo. Maaring sa ibang lugar ang mga ito dumadayo noong una para sa kanilang makakain. Kung kaya normal lang ang lahat noong bago pa lang sila. Pero nitong huli ay doon na mismo sa kanilang lugar na isipang maminsala. Ang isa pang napapansin ng mga tao doon sa kanilang lugar ay kung bakit parang napakaliksi pa rin kumilos ng dalawang matanda na masasabi mo talagang ibang-iba kaysa sa mga matatandang katulad nila na taga roon. At lalo pang tumibay yung kanilang hinala tungkol sa itinatagong lihim ng mag-asawa nang may makakita doon sa matandang lalaki na isinubo ng buhay ang isang sisiw. Nakita ito mismo nung isa na taga roon sa kanilang nayon. Kwento pa ng kababaryo nila na nakakita. Papunta siya sa bahay ng kanyang kumpare. Nang makita niya yung matandang lalaki na naglalako ng isda. At nang madaanan ng isang sisiw sa daan ay nagmamadali
at pasimpleng dinampot, sabay isinubo. Minsan kasi, yung dalawang matanda ay nagpupunta sa baybay at sumasalubong sa bangka ng mga mangingisda. At binibigyan naman sila ng isda ng mga ito. At kanila naman itong inilalako. Pero lalo pa nilang napatunayan yung kanilang masamang hinala sa mag-asawa. Nang isang gabi, habang nakahiga na ang isa nilang buntis na kanayon, ay nakaramdam ito ng kakaiba. Ayon pa sa babae, bigla na lang uminit ng pagkainit-init, dahilan para magising siya at bumangon. Nagagilap siya ng pamaypay at sumandal sa dingding. Wala noon ang kanyang asawa dahil sumasama ito sa pangingisda. Di nagtagal, habang pinapaypayan niya ang kanyang sarili, ay nagsimula na siya makarinig ng isang nakakakilabot na paghuni. Maya-maya pa ay nakarinig na rin siya ng isang aso na umaangil at bigla na lang kinalampag ang kanilang dingding. Hanggang sa naramdaman niyang nagpupumilit na itong pumasok sa ilalim. Nakita niya na pilit hinuhukay ng aso ang lupa sa ilalim ng dingding at nginangat-ngat din iyon. Kwento pa na ng kanilang kanayon. Nakita niya ang mga mapupulang mata ng aso na talaga namang nagpatakot sa kanya ng gusto. Dahil doon ay hindi niya na napigilan pang sarili na sumigaw at humingi ng tulong. Dahilan para magising ang kanilang mga kalapitbahay, partikular na yung mga kamag-anak ng kanyang asawa. Paglabas nila ng kanilang mga bahay ay may dala na silang mga itak at pamalo. At nakita nila yung aso na nagpupumilit ng makapasok sa bahay ng asawa ng pinsan nila na buntis. Kung kaya bigla na nagkagulo. Nagawa nilang mapalibutan yung aso at kanila itong hinampas. Pero nagtaka sila kung bakit hindi naman ito kumakahol. Ni minsan ay hindi man lang daw nilang narinig na kumahol yung aso. Magkagayunpaman ay ipinagpatuloy nila ang pagpunterya doon at napuruhan nila ito sa ulo. Halos madurog ang ulo nito sa lakas at dami nila na pumalo. Pero nagtaka sila kung papaano pa rin itong nagawang makatakbo. Kung kaya nagkaroon pa ng habulan. Nasundan nila yung aso at bigla itong nawala nang dumating dun sa bahay ng dalawang matanda. Sinubukan pa nilang hanapin yung aso sa palibot ng bahay, ngunit hindi na nila ito nakita. Kaya sigurado sila na doon na nga talaga naglaho ito. Nagtaka sila dahil hindi rin naman nila ito nakitang dumiretso. Ang nakita nila ay basta pumasok lang ito sa may silong at doon ay bigla na nga lang naglaho. Tumawag sila sa dalawang matanda pero walang sumasagot at ayaw naman silang kausapin. Ngunit hindi pa rin sila umalis at pinilit pa rin nilang makausap ang mga ito. Hanggang sa napilitan na rin lumabas yung matandang lalaki at sinabing hindi niya sila kaagad na narinig. Sinabi niya sa mga taong naroon na may malubang sakit ang kanyang asawa at kanya itong binabantayan. Diskumpiyado naman sila sa mga sinabi nito kung kaya naging matyaga sila. Nagtiis sila na maghintay hanggang inumaga na sila doon. Dahil gusto talaga nilang makita sana yung aso. Pero nagulat na lang sila nang makarinig ng isang malakas na sigaw. Nakakakilabot iyon. Biglang bumukas yung bintana at dumungaw mula roon yung matandang lalaki. Tinanong niya ang mga taong naroon kung ano raw ba talaga ang gusto nila. Ano raw ba talaga ang dahilan kung bakit sila naroon. Napansin nila na masamang loob ng matanda. Ramdam nila ang matinding galit nito at sila ay pinapaalis na. Sabay na pasigaw at sinabi na namatay na ang kanyang asawa. At tila ba silang sinisisi nito
dahil sa nangyari. Mabilis na kumalat sa buong baryo nila ang ukol sa pangyayaring iyon at pagkamatay ng matandang babae. Nagpresenta naman yung barangay ng tulong at sinabing sila na ang bahalang gumastos at magpapalibing doon sa kanyang asawa. Pero tumanggi yung matandang lalaki at sinabing hindi na niya ibuburol pang kanyang asawa, kung kaya hindi na rin dapat pang imbalsamuhin. Nang tumanggi ang barangay sa gusto mangyari ng matandang lalaki, dahil para iyon sa kapakanan ng pangkalusugan ng mga taga roon, ay giniit ng matanda na karapatan nila iyon at labag daw kasi ang pag-iimbalsamo sa kanilang paniniwala. Pero isang kanayo nila ang sumalisi sa loob ng bahay habang kinakausap ng mga taga-barangay yung matandang lalaki. At dito na nakita ng isa nilang kababaryo yung bangkay ng asawa nito na natatakpan lamang ng kumot. Wasak na wasak umano ang ulo nito. Bagay na kanilang ipinagtaka. Dahil ang sabi ng matandang lalaki ay namatay ang kanyang asawa dahil sa malubhang sakit. At isa pa, aso ang kanilang naabutan at siya nilang pinagpapalo, kung kaya halos madurog yung ulo. Dahil doon, kung kaya lalo pang tumibay ang kanilang hinala tungkol doon sa matandang mag-asawa. Ipinalagay ng matandang lalaki ang kanyang asawa sa kabaong na nakabalot lamang ng isang malapad at luma nilang kumot. At hindi na niya pinabuksan ang kabaong nito hanggang sa mailibing. Isang gabi lang iyon na natili sa kanilang bahay. Tumanggi din ito magkaroon pa ng lamay. Hindi na raw niya ibuburol ang kanyang asawa at hiniling na mailibing ito kagad kinabukasan. Kaya wala talagang naganap na lamay dahil hindi pumayag yung matandang lalaki. Nais daw niya na makasama ng mag-isa ang kanyang asawa sa huling sandali. Kung kaya hiniling niya na irespeto ang kanyang desisyon. Matapos na mailibing ang kanyang asawa, ay ilan pang serye ng mga kababalagan ang nangyari. Maraming buntis ang nakunan ng biglaan at walang malinaw na dahilan. Kaya hinala ng marami doon sa kanilang lugar ay gumaganti yung matandang lalaki dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. May isang bata pa nga na ilang buwan pa lamang matapos na maipanganak ang muntik na rin sanang masawi. Buti na nga lang at naagapan. Naramdaman ng tatay na mayroong nasa kanilang bubungan at tila kakaiba ang ikinikilos. Kung kaya, kaagad niyang sinabuyan ng asin at pinagbabato. Humingi din siya ng tulong sa kanilang mga kalapitbahay at kanilang hinabol yung aswang. Sinundo kaagad nilang isang manggagamot na nasa malapit at ginamot yung bata dahil binutas ng aswang ang pusod nito. Makalipas ang may 3 buwan mula nang mamatay yung matandang babae, ay sumunod na rin yung asawa nito. Matapos na may kababalaghan nangyari sa katabi nilang baryo. Ayon sa usap-usapan, pinasok ng isang malaking sawa ang bahay ng mag-asawa. Buntis ang babae at ilang buwan na lang ay manganganak na. Pero bago pa natuklasan ng lalaki yung tungkol sa sawa, ay may narinig na raw siya na mga yabag sa palibot ng kanilang bahay bago pa sila nahiga na mag-asawa. At nang tumigil naman yung mga yabag, ay napalitan naman iyon ng mga mahinang pagkaluskos. Kung kaya nagduda na siya at nag-usisa sa palibot ng kanilang bahay dahil pakiramdam niya ay para bang mayroon talagang ibang naroon. Ngunit maya-maya lang napansin niya na parang may nakapasok na sa loob ng kanilang bahay. At laking gulat niya nang makita ang isang dambuhalang sawa. Kaya sumigaw siya at kaagad daw humingi ng tulong sa mga kalapit nila. At nang dumating ang mga kapitbahay, ay kaagad na nilang pinagtataga yung sawa sa katawan nito dahil na rin sa kanilang pagkataranta.
Noong mga unang panahon kasi, kapag nakakakita ang tao ng sawa, ay kanila na talaga itong tinataga at hindi hinuhuli katulad ngayon. At matapos nga nilang tagain yung sawa sa katawan nito, ay kanila pang pinitpit ang ulo bago yung tinaga at pinugutan. Tuwang-tuwa naman ang ilang kalalakihan dahil sa nangyaring iyon, lalong-lalo na yung mga lasinggero sa baryo na yon. Dahil naisip nilang gataan yung sawa at gawing pulutan. Pero nagulat silang lahat nang kanila nang inihahanda ang mga rekado para lutuin yung nasabing sawa. Pagkat bigla na lang itong nawala at sa halip ay napalitan ng isang matandang lalaki na nangingintab dahil sa pahid ng langis at wala itong anumang saplot. Tadtad ng tama ng itak sa iba't ibang parte ng katawan at pipi ang ulo nito. Nang kumalat ang balita at makarating sa kanilang baryo, ay kinilala naman ng kanilang kapitan na residente ng kanilang barangay yung matanda at kabilang sa kanyang nasasakupan. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng barangay, ay kanilang ipinalibing ang bangkay nito sa tabi ng puntod ng kanyang asawa. Kumusta po kayo, Sir PB? At magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay mabigyan nyo ng pansin itong ipinadala ko pong kwento sa inyo. Tungkol po ito sa nakakakilabot kong karanasan. Maraming taon na rin po ang nakalipas mula nang ito'y mangyari. Pero lagi ko pa ring naaalala, lalo na po kapag nakikinig ako ng mga kwento dito sa inyong programa. Tawagin nyo na nga lang po pala ako sa pangalang Riden. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento at totoong naganap po ang lahat ng ito. Panganay ako sa aming magkakapatid at ako ang katuwang ng aming mga magulang sa paghahanap ng aming ikabubuhay sa araw-araw noon. Kung saan-saan ako nakakarating sa paghahanap ng maaari naming maiulam sa araw-araw. Kaya nga kahit high school ay hindi po ako nakatapos. Isang araw, habang nasa pusod ako ng kagubatan, ay may namatan akong puno ng kawayan ng daming bagong tubo o yung tinatawag na labong sa Tagalog. Kaya nagmamadali akong lumapit at inilabas ko na yung sako mula sa aking likuran at hinugot ang itak para kuning lahat iyon. Sa dami noon ay halos mga lahati yung sako na dala ko. Kaya masayang masaya ako noong mga oras na yon. Pero gusto kong sulitin yung pagkakataon. Naisip ko kasi na naroon na rin lang naman ako. Kung kaya, hindi pa muna ako umuwi. At nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga o pwede pang mapakinabangan. Hanggang sa nakakita ako ng isang maliit na lawa. At yung tubig ay nagmumula sa isang mababang talon. Kaya nag-usyoso ako sa pag-asang baka maraming isda at hipon o kahit anumang yamang tubig na maaari iyong maipagkaloob sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Sa tingin pa lamang ay talaga namang nabusog na ako sa dami ng iba't ibang uri ng isda na masayang lumalangoy doon. At ang dami ring mga talangka na nagsisiahunan mula sa tubig. Inilabas ko kaagad yung tinagpian kong lumang kulambo namin at mabilis na akong lumusong sa tubig. Sa unang pagsalo ko pa lang ay maraming isda na kaagad ang aking nahuli. Pero sa sobrang saya ko ay di ko na malayan na mayroon na palang
nagmamasid sa akin. At nangyari yung hindi ko inaasahan. Bigla na lang may naramdaman ako na isang matigas na bagay na tumama sa likurang bahagi ng aking ulo. At sa lakas ng pwersa noon, ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakahiga na sa lupa at umiikot ang buong paligid. At iyon lang ang tangi kong natatandaan. Dahil lang sunod akong magkamalay, ay nasa isang maliit na kubo na ako. Nakagapos ang aking mga kamay sa aking kinauupuan. At nakaharap sa akin ang isang napakatandang lalaki. May mahaba ito ngunit manipis na puting buhok at wala na halos magmula sa ibabaw ng kanyang noo papunta sa ituktok. Kulubot na ang lahat ng mga balat nito, kung kaya puro guhit ang kanyang muka na nagpapahiwatig kung gaano na ito katagal na mumuhay sa mundo. Wala itong suot na pang-itaas at ang kanyang mga kuko ay halos nakabaluktot ng lahat dahil sa sobrang haba. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang kapal ng mga iyon. At may mga mata ito na halos mabalutan ng lahat ng namumuting katarata at nagmumuta na. Pero napansin ko na siya ay nakakakita pa. Humpak ang kanyang magkabilang pisngi at halos butot balat na lamang ang kanyang pangangatawan. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot sapagkat nagawa niya nga akong pukpukin at nawalan ako ng malay. At nung mga sandaling iyon ay nakagapos pa ako at wala akong magagawa kung ano man ang maibigan nitong gawin sa akin. Hanggang sa bigla na lang itong nagsalita at nagtanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa akin na manguha ng kanyang mga pananim at mga alaga sa lawa. Hindi ako nakaimik. Dahil nung mga sandaling iyon ay alam kong nagkamali ako. At walang tama na lalabas sa aking bibig. Kahit ano pang sabihin ko ay mali at hindi ko mapapangatwiranan yung aking ginawa. Kaya nang muli niyang ulitin ang kanyang tanong ay humingi na kaagad ako ng paumanhin. At sinabing hindi ko kasi alam at nangako akong hindi na muling uulit. At bigla kong naramdaman yung hapdi sa isa kong daliri. Nang sipatin ko iyon ay napansin kong iyon ay namumula. Maya-maya, biglang mas lumapit pa sa akin yung matanda at hinawakan yung isa kong kamay. Ibinuka nito yung kanyang bibig at nakita ko yung mga ngipin niyang puno ng mantsa ngunit matutulis. Isinubo niya yung daliri ko at sinipsip yung dugo. Tiniis ko yung sakit at iniwasan ko na lang na lumika ng kahit anong ingay. Tinibayan ko yung aking loob. At kahit na matinding takot na yung nararamdaman ko, ay mas pinili kong huwag magpakita ng kahit anong takot sa kanya. Hindi niya binitawan yung daliri ko hanggat hindi siya nakukontento. At tumihingal siya nang ito ay tumigil. At nang mag-angat siya ng kanyang ulo, ay napansin kong nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Tila nabawasan yung mga kulubot at guhit niya sa mukha. At nagkaroon siya ng mga itim na buhok. Kaya yung takot na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng pagkamangha. Pero hindi pa rin maalis sa akin yung matinding pag-aalala sa kung ano na kaya ang mangyayari sa akin ng mga pagkakataon na yon. At bigla akong napatingin sa matanda nang muli itong magsalita at sabihin kanya akong pagbibigyan. Palalampasin niya umano yung nagawa kong kasalanan, pero sa isang kondisyon. Bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Naisip ko pa ngang
kahit ano yung binabanggit niyang kondisyon, na iyon ay kahit mahirap pa ay ayos na sa akin. Maligtas lang ako sa siguradong kapahamakan na nakaabang sa akin. At sinabi nga niya sa akin kung ano yung hinihingi niyang kapalit. Kanya umano kong palalayain at hindi na muling gagambalain pa. Pero dadalhan ko siya palagi ng sariwang karne at dugo. Bigla akong nagdalawang isip dahil wala namang kaming mga alagang hayop. At nang mapansin niyang tila malalim akong nag-iisip, ay kinuha niyang aking atensyon at sinabing gawang ko raw iyon ng paraan. Napilitan akong tumango at pumayag sa gusto niyang mangyari. Dahil iyon na ang pagkakataong hinihintay ko para makalaya at makaalis na sa lugar na yon. Kinalagan niya ako at hinainan ng pagkain. Kanya palang niluto yung mga nahuli ko. Sinabi niya sa akin na kumain na muna nang upang sa ganon ay magkalaman naman ang aking sikmura. Habang kumakain ay kanya akong pinaalalahanan na wag kong ipapaalam sa kahit na sino ang tungkol sa kanya. Sunod-sunod na tango ang tanging naging tugon ko dahil abalang-abala na ako sa ginagawa kong pagkain. At para hindi na rin humaba pa yung aming usapan, dahil nakakatakot ang itsura nito sa tuwing sumiseryoso ang kanyang mukha, na ikinukumpas pa nito ang kanyang mga kamay, kung kaya hindi maiiwasang mapadako ang aking paningin sa naghahabaan niyang mga kuko. Binilisan ko yung aking pagkain dahil gusto ko na talaga makaalis mula sa pook na yon. Naisip ko ring baka lubhan ng nag-aalala ang mga magulang at kapatid ko dahil sa hindi ko pag-uwi. Nang makatapos na ako, pagtayo ko ay kanyang iniabot ang dala kong sako na naglalaman ng napakaraming labong at iuwi ko raw iyon sa aking pamilya. Ibinigay niya rin sa akin yung natitirang isda matapos niyang lutuin yung iba. Nang lumabas na ako ng maliit niyang tahanan ngayon, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng panibagong buhay. Masayang masaya ang kalooban ko, lalo na nang malanghap ko ang sariwang hangin at pagtama ng sinag ng araw sa aking mukha. Doon ko naisip na kahit anong hirap pala ng buhay ay mas nanaisip mo pa ring huwag mamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili noon ay hindi ako susuko anumang problema ang dumating sa akin, dahil ikalawang buhay ko na yon. Ganun palang pakiramdam kapag naranasan mong mabingit sa kamatayan. At hindi nga ako nagkamali. Nang dumating ako sa bahay namin ay halos yakapin nila akong lahat. 3 araw na pala ang mabilis na lumipas mula nang mawala ako. Kaya bigla akong napaisip na ganun pala ako katagal na wala ng malay. At buti na lang, binigyan pa ako ng pagkakataon ng matanda at hindi niya ako nilapa at nilantakan. Naging totoo naman ako sa binitawan kong pangako sa matanda. Pero hindi naging madali ang lahat para sa akin. Dahil tulad ng sinabi ko, wala naman kaming mga alagang hayop na tinatangkilik. Kaya napilitan ako noong magnakaw. Sa paulit-ulit kong pagbisita sa matanda ay nakilala ko hindi lamang ang pangalan niya, kundi maging ang kanyang buong pagkatao. Napadpad lang pala siya sa aming probinsya dahil sa masaklap rin na kapalaran. At nagmula talaga siya sa angkan ng mga aswang. Sumama siya sa kanyang nobya na kanyang nakilala papunta sa probinsya namin. Pero nang malaman nito ang ukol sa angkan na pinanggalingan niya, ay hindi ito nagdalawang isip na siya iiwan.
Sinikap niyang magbago, kung kaya tanging hayop na lamang ang kanyang pinagdidiskitahan. Pinag-aralan niyang magpigil sa kanyang sarili at nagawa naman niyang magtagumpay. Pero hindi na muling bumalik sa kanya ang nag-iisang babaeng minahal niya. Kung kaya namuhay na lamang siya mag-isa at tinanggap na lang ang mapait niyang kapalarang iyon. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging matalik kaming magkaibigan at sa palagay ko ay hindi nga lang basta kaibigan ang pagtuturing niya sa akin, kundi kanya ng anak. At parang damit lang ang kanyang katandaan na mabilis niyang nahubad dahil nanumbalik ang kanyang kakisigan at nagagawa na niyang manghuli ng mga hayop para sa kanyang sarili. Kung kaya hindi ko na kinailangan pang magnakaw para lang may maibigay sa kanya. Pero sadyang ang buhay ay hindi kayang baguhin ng anumang uri ng kapangyarihan, gaano man ito kalakas o kataas. Dahil nang itakda ng Diyos ang kamatayan sa lahat, sa anumang paraan, ito ay talagang matutupad. At ganun nga ang nangyari kay Tatay Fernan, pagkat dumating pa rin sa kanya ang kanyang kamatayan. At hindi ito napigilan ng angkin niyang kakayahan. Nakiusap siya sa akin noon na maging tagapagmana ng kanyang anting at pagiging aswang. Pero gano'n na lang din ang pagmamakaawa ko sa kanya nang ito ay aking tanggihan. Ngunit sa kabila ng ginawa kong pagtanggi ay hindi naman sumama ang kanyang loob. Katunayan, pinagkalooban pa nga niya ako noon nang itinatago-tago niyang mga bariyang ginto. Mga uri ito ng barya na bagaman pabilog ay hindi maayos ang pagkakahulma ng mga ito. Ayon sa kanya, ang mga nasabing baryang gintong iyon ay kanya pang minana mula sa kanilang mga ninuno. Pag-aari at nagmula pa raw ang mga iyon sa Espanya. At dahil sa mahalagang bagay na kanyang ipinagkaloob sa akin, ay lubang malaki ang naitulong nito sa aming pamumuhay. Nakabili kami ng lupa malapit sa bayan at nakapagtayo din kami ng tindahan at panaderya. At isinunod ko yung aming negosyo sa pangalan ni Tatay Fernan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito at maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Enteng. Dahil yan po ang tawag nila sa akin. May kwento po akong nais na ibahagi sa inyo. Ito po ay personal naming karanasan ng asawa at mga anak ko. Bagong sama pa lang kami noon. Dalawang aming anak at kapwa sila babae. Ang bahay po namin noon ay nakatayo sa lupa ng mga magulang ng asawa ko. At mga 100 metro lang siguro ang layo ng bahay namin mula sa kanila. At bagong gawa lang yung bahay namin. Nung una kasi ay doon kami nakatira. Sa lupa naman ng mga magulang ko. Kaya lang, higit na mas malayo iyon pagka nasa bundok talaga. Minsan, ginabi ako ng uwi. Dahil pagkatapos ng trabaho namin, ay nayaya ako ng tsuhin ng misis ko doon sa kanila. At nagtagay kami. Nakauwi ako sa amin mga 11:00 pasado na. At nagtaka ako kung bakit gising pa ang aking asawa. Kadalasan kasi pag mga ganong oras na ay mahimbing na itong natutulog. Pagpasok ko sa bahay namin ay agad niya akong sinalubong. At naramdaman ko kaagad yung matindi niyang takot. Putlang-putla ito
at pawis na pawis. Sabi niya sa akin, mayroon umanong aswang. Kaya bigla akong naalarma. Hinugot ko kaagad yung aking itak at tinanong ko siya kung nasaan iyon. Pero sinabi niya sa akin, nakakaalis lang daw nito. Kung kaya, kumalma na rin ako. Nang magsimula siya magkwento, kahit ako ay nangilabot. Ayon sa misis ko, pasado 9:00 na magsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Naramdaman na lamang niyang nagtayuan yung mga balahibo niya sa katawan. At biglang naging maalinsangan. Narinig din niyang umalulong yung mga alaga naming aso, pero saglit lang. Dahil para daw nabahag ang mga buntot ng mga ito at nagsipagtaguan sa silong ng aming bahay. Di nagtagal ay bigla namang umihip ang malakas na hangin na naging dahilan pa nga ng pagkamatay ng mga lampara. Kasabay noon ay biglang kumalabog ng napakalakas yung aming bubungan. Ang buong akala ng asawa ko ay may tinangay lang na malaking sanga at sa bubong namin bumagsak dahil nga sa biglang umihip noon ang malakas na hangin. Pero yung malakas na kalabog na iyon ay agad ding nasundan at hindi na tinigilan. Sabi pa niya, parang nagtatalon iyon sa may aming bubungan. At kahit anong sigaw ang gawin ng asawa ko, ay hindi siya nito pinapakinggan. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa doon sa itaas. Sa totoo lang po, doon lang ako nakarinig ng ganon. At naisip ko kaagad na hindi nga iyon maganda para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil sa lugar namin ay halos magkakakilala naman kami. At walang sino mang gagawa ng ganon sa amin. Kaya naniniwala ako sa kwento ng misis ko. Malakas din ang kutob ko na aswang nga ang gumawa noon. Nang mga sumunod na araw ay sinikap kong maaga makauwi ng bahay. Kaya kahit panay ang yaya ng mga kaibigan at kamag-anak ng asawa ko sa akin, ay akin muna silang tinanggihan. Pero hindi naman bumalik yung aswang. Kaya pang lumipas yung mga gabi, sa tuwing maaga akong uuwi ng aming bahay. Kaya naisip kong marahil ay hindi na yun mauulit pa. Naisip kong baka napagkatuan lang nito, nagambalain ng asawa ko nung gabing iyon at magasik ng takot. Kaya nang magyaya yung mga kamag-anak ng asawa ko, nakasama ko sa trabaho, ay nagpaunlak na ako. Gumagawa kami noon ng bahay ng isa rin lang kaanak. At dahil napasarap, kung kaya ginabi akong muli. At di ko talaga nagustuhan yung nadatnan ko sa bahay namin pag-uwi. Dahil inaapoy ng lagnat yung bunso naming anak. Sabi ng asawa ko, muling bumisita yung aswang at nagtatalo na naman sa aming bubungan. Kung kaya, nagising yung anak namin at nang kanya itong lapitan at mahawakan, ay nagulat na lamang siya nang mapaso dahil sa napakainit nito. Kaya kahit gabi na noon, ay lumabas ako muli ng bahay at pinuntahan ko ang aking mga biyanan. Nakiusap ako sa kanila na samahan muna ang aking mag-iina at susunduin ko lang yung nanay ko. Hindi naman manggagamot ang nanay ko, pero may nalalaman ito pagdating sa mga aswang. Yun yung unang pagkakataon na makakarating siya sa amin doon sa bago naming bahay. Tiniis ko yung lamig ng simoy ng hangin. Inakyat ko yung bundok papunta sa bahay ng mga magulang ko. Ay natutulog na sila. Kaya nagtaka sila kung bakit ako sumadsad ng alanganing oras.
Kagad ko namang sinabi sa kanila yung pakay ko at sinamahan ako ni nanay pabalik sa amin. Gusto rin sanang sumama ng tatay ko noon pero pinigilan siya ni nanay at sinabing kami na lang. Madaling araw na nang dumating kami sa amin at kasalukuyan ang natutulog ang dalawa naming anak. Hinilot ni nanay yung bunso namin at pinahiran ng langis. Mayroon din siyang inilagay na mga dahon habang mayroong inuusal. Nang matapos si nanay, ay sunod naman niyang hinarap yung asawa ko at nagpakwento tungkol sa kung ano ang mga nangyari. Habang nagkukwento ang asawa ko, ay umiikot naman ang mga mata ni nanay sa bago naming bahay. Maya-maya, bigla niyang pinutol yung pagsasalita ng misis ko at sinabing daanan ng aswang yung napagtirikan namin ng bahay. Nagulat talaga kami kapwa ng asawa ko sa aming narinig at naunawaan namin iyon pala ang dahilan kung bakit kami ginagambala ng mga ito. Dahil sabi ni nanay, hindi lang iisa yung gumagambala sa amin aswang. Pinakiusapan ko si nanay na kung maaari ay dumuon na muna sa amin at pumayag naman ito. Nung sumunod na gabi, pagkatapos kong maisuga yung alaga naming kalabaw, ay hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay namin. Sa halip, ay nagtago ako sa may malaking puno malapit sa bahay na hindi nahagip ng liwanag. Nagkubli ako doon. Hindi ako pumasok nung araw na yon sa trabaho. Matyaga akong naghintay doon sa ilalim ng malaking puno. Nang mga pasado 9:00 na, kahit ako ay nagulat nang makita ko ang isang tao na naroon na sa bubong namin. Na nakapagtataka po talaga dahil parang nalingat lang akong sandali at naroon na ito. At ang posisyon niya ay para bang naka-squat pero nakayuko at nakalapat din ang mga kamay sa aming bubungan. Nang bigla na lang itong nagtatalon na para bang gusto niya talagang sirain yung aming bubong. Maya-maya ay narinig kong sumigaw na ang asawa at nanay ko. At nagulat talaga ako sa mga sunod na nangyari. Nakita kong lumabas ang nanay ko habang nakasunod sa kanya yung asawa ko. May dala siyang mahabang kawayan na may mga maliliit pa na sanga at dahon sa may bandang dulo. At kanyang hinampas iyon. Nakasama na yung pangbubugaw. Nang puntong iyon ay lumabas na rin ako sa aking pinagtataguan at tumulong na rin. Nakita kong napatingin pa sa akin yung aswang nang maramdaman yung presensya ko. Pulang-pula ang mga mata nito. At para bang nagulat din siya pagkat marahil ay hindi niya iyon inaasahan. Bigla itong tumalon na para bang napakagaan ng kanyang katawan. At wala akong narinig na yabag nang ito ay bumagsak sa lupa. At nang sundan namin, ang tangi na lang naming nakita ay isang puting manok na mabilis tumatakas palayo. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap kami pareho ni nanay. Kanya kaming pinayuhan na lumipat na lang ng tirahan dahil hindi umano kami titigilan ng mga aswang at baka lalo pang lumaki ang gulo. Nag-alala rin siya sa amin at sa kanyang mga apo. Baka mapahamak pa raw kami. Pati ang mga biyanang ko ay kanya rin kinausap at sinabing delikado nga sa lupa nilang iyon magtayo ng bahay. Kaya nung huli ay lumipat nga kami ng bagong matitirahan. Pero makaraan ng ilang buwan ay napilitan din kaming umalis. Dahil may lahi din palang aswang
yung kalapit naming bahay. Lagi nung nagkakasakit yung mga anak namin. Walang araw na hindi nila pinupuntahan ang mga anak namin sa bahay at binabati. Na nang patingnan ko kay nanay ay sinabi niya inaaswang umano ang kanyang mga apo. At yung kalapit namin ang gumagawa noon. Kaya pala tuwing gabi ay may nararamdaman kami umaali-aligi din sa bahay namin. Pero mas tahimik nga lang ang mga ito kumpara doon sa dating bumibisita sa amin. Na sa buong pagsasama namin mag-asawa ay nakalimang lipat yata kami ng tirahan dahil sa problema namin sa mga aswang. Napirmi lang kami nang magdesisyon kami mag-asawa na magpamaynila na lang. Pero minsan pang naulit yung aming karanasan pagdating sa mga aswang. Nang umuwi kami sa probinsya dahil namatay yung nanay ng asawa ko. Pareho nang nag-aaral noon yung mga anak namin sa elementarya. Ang nangyari naman noon, yung aswang ay nagpunta sa lamin ng biyanan ko. Nung mga mag-aalas 12 na ng hating gabi, ay bigla na lang dumaing yung panganay naming anak nang matinding pananakit ng kanyang sikmura. Ang buong akala namin noon ay nabalis lang ito dahil naniniwala pa kami sa mga usog at balis. Kaya lahat ng mga malalakas ang usog ay nilawayan ito sa pag-aakala maaring sila ang nakausog sa aming anak. Pero hindi pa rin nawala yung pananakit ng kanyang sikmura at parang ang mas lalo pa itong tumindi. Doon na kinutuban yung nanay ko. Nang kanyang kausapin yung panganay naming anak ay sinabi nito may isang matandang babae na bigla siyang hinawakan sa kamay at parang may hinipan ito sa isang palad papunta sa mukha niya. Nang ilarawan ito ng aming anak, nang hanapin nila ay nawala na ito dun sa lamay. Buti na nga lang noong mga pagkakataon na iyon ay hindi lamang si nanay ang naroon na marunong. Nagtulong-tulong sila para mapagaling yung anak namin. Pasalamat na lang rin kami at agad yung naagapan. Na naisip kong sa tuwing uuwi kami sa aming probinsya ay ayaw talaga kaming tantanan ng mga aswang na para bang magnet kami para sa kanila. Dahil po sa mga naging karanasan namin ng pamilya ko, kung kaya naniniwala po talaga ako na mayroong aswang. Pagkat nakakita na po talaga ako na nasa itaas ng aming bubungan. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. More power po and God bless. Idagdag pa na makipot yung pintuan. Kaya siguradong mahihirapan talaga sila. Yung barracks naman namin ay hindi rin basta-basta ang magigiba. At mayroon pang baril si Danny na alam niyang gamitin kung paano tatablan ang mga aswang. Kalaunan ay napilitan na lang din silang umalis. Dahil sa tuwing babatoy nilang muli ang barracks namin, ay baril naman ang isinasagot sa kanila ni Danny. At hindi talaga ito nangihinayang sa bala. Pagkat kaon-kaon ang bala na ibinigay kay Danny. At malinaw ang instructions na ibinigay sa kanya. Na kapag nalagay sa alanganin ang operation dahil sa panggugulo o kagagawa ng ibang tao o di kaya ay malagay sa alanganin ang buhay ni Numan na gumagawa dun sa site, ay gawin niya ang lahat. Dahil kapag may nadisgrasya sa mga taong gumagawa, mga angahulugan iyon ng delay sa trabaho at hindi kaagad matatapos yung tower. At iyon ang iniiwasan nilang mangyari. Pero para kay Danny, higit sa anumang bagay, ay buhay naming lahat ang mahalaga. At gagawin niya raw talaga ang lahat para walang mangyaring masama sa amin.
na hindi umano siya papayag na kahit isa sa amin ay may mapahamak. Matapos iyon ay hindi naman na kami muling ginambala pa nung mga aswang na yon. Nasa tansya namin ay parang isang nayon yata ng mga aswang ang sumugod sa amin nung gabing iyon. Napalagay namin ay yun din yung mga nag-alok sa amin ng kanilang mga paninda na nang hindi mapagbilan ay mga nagalit. Ang sunod ko namang ibabahagi sa inyo, Sir PB, ay tungkol naman sa sumunod naming project sa probinsya pa rin iyon. Dahil tulad nga po sa nabanggit ko sa una kong pagsasalaysay, ay sunod-sunod po talaga ang project namin doon. Masasabi ko po kasing matindi din yung dinanas namin doon sa sumunod naming project. Malaking bahay naman po ang ipinagawa sa amin, mansyon. Bali renovation po ang ginawa namin doon at may mga idinagdag rin. Ilang buwan din po kami tumagal doon at sa pamamalagi po namin ay nakaranas po kami ng mga nakakatakot din na pangyayari. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.